Isiniwalat ng self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte ang kanyang supplemental affidavit sa impeachment hearing ni Duterte sa Kamara. Lumagda rin siya ng waiver para payagan ng komite na busisiin ang kanyang bank account sa impeachment hearing. Alamin natin ang buong detalye mula kay Willie Delgado Jr. live. Willie? Jack, maagang binitawan ng House Committee on Justice ang self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Maramil Madriaga. Utos kasi ng korte mula alas 8 lamang na umaga hanggang alas 4 ng hapon po pwedeng humarap si Madriaga dito sa Kamara at magbigay ng kanyang testimonya. Gayunman, alas 3 pa lamang ng hapon kanina ay binitawan na siya ng komite para ibalik sa kanyang detention cell sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig. Pero bago niya iniwan ang committee hearing, nag-execute muna si Madriaga ng waiver para mabuksan ng Committee on Justice ang kanya mga bank accounts. Malalaking transaksyon kasi ng pera ang umikot sa mga bank accounts ni Madriaga, lalo na sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging sa panahon ni Vice President Sara Duterte. Malalaking halaga ng pera ang sinasabing dumaan sa mga bank accounts na ito base sa laman ng kanyang mga affidavit na hawak naman ngayon ng Kamara. Daang-daang milyon hanggang bilyong piso ang sinasabing dumaan sa kamay ni Madriaga. Ginamit daw nila ang pera sa iba't ibang klase ng operasyon gaya sa pagtakbo ni VV Sara sa pagka-Vice President, mga logistics, mga personnel at saka iba pa. Karamihan sa malalaking halaga ng pera ay mula sa hanay na mga Chinese nationals na sinasabing pangunahin nagpondo sa eleksyon ni Vice President Sara. Isa sa nabanggit ay ang Farmally na naging kontrobersyal sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Madriaga, isa lang ang pinapatunayan nito kung gaano siya kalapit sa pamilya Duterte para siya pagtiwalaan ng ganong kalaking halaga ng pera. Lumamig lamang ang kanyang relasyon sa mga Duterte nang pakialaman daw niya ang reklamo ng mga magsasaka sa Bataan ng land grabbing na kinasasangkutan ng First Bataan Mariveles Holdings, ang kumpanyang sangkot naman sa Pogo Operation sa lalawigan ng Pampanga. Jack. Okay, maraming salamat, Willie Delgado Jr.